Panginoon ng panibagong kaaway. At pag meron hong nanakop sa kanila, pupunta sila kay Lord, tapos magmamakaawa sila, Lord, tulungan mo kami, may problema kami. At magpapadala si Lord ng judge o tagapagtanggol. At magiging maliligtas sila nung tagapagtanggol na yon. At sasabihin nila, praise God, praise God. Pagkatapos makakalimot sila kay Lord. Makakalimot sila kay Lord, bibigyan ulit sila ng panibagong kalaban. Paulit-ulit. Tatakbo kay Lord, Lord, tulungan mo kami, Lord, Lord. Okay, nandito na may judges na, okay, pwede na tayong magloko. Tapos naghihirap ulit, Lord, tulungan mo ulit kami. Nakaka-relate ba kayo? Nakaka-relate kayo, no? Minsan po, ganyan din tayo eh. Lord, may malaki kaming problema ngayon, may malaki kaming pangangailangan ngayon. Tulungan niyo po kami, magtitino po ako, promise. Aayusin ko po ito lahat. O binigay ni Lord. Pagbigay ni Lord, nagloloko ka pa rin. Binigyan ka ng parusa. Sasabihin mo kay Lord, Lord, sorry, tulungan mo ko. Di ba? Kung hindi totoo yung commitment natin sa Panginoon, maaaring dumating yung araw na hindi tayo makakarinig ng tugon galing sa Kanya. We will not see a response from Him. Why? Because He had already rejected us. So ano ho ang paiirali natin? Instinct o insight? Diba? Ano lang ang feelings lang ba yan o mag-iisip tayo? Reaction or reflection? Yan po ang tatanungin ninyo. Sa mga panahong sumasabog tayo at gumagawa tayo ng masama, pansinin po ninyo, yung mga panahon na hindi kayo nagmuni-muni. Hindi nyo tinanong si Lord kung tama ba itong gagawin ko. Hindi kayo nagtanong sa D-group leader ninyo dahil wala kayong D-group leader, mag-D-group kayo. Diba? Hindi kayo nag-isip, hindi kayo nagdasal, basta kumilos na lang kayo. Kahit hindi pa kayo sigurado. Kalimitan po ang resulta nun ano? Ano pong resulta? Nagkakaproblema kayo, nagkakaaway-away. Yan ho ang titignan natin sa buhay ng taong ito. At ang bida sa ating kwento ay si Samson. Tingnan po natin ang buhay niya. Magsisimula tayo sa Judges 13 verse 1. Now the sons of Israel again did evil in the sight of the Lord. Paulit-ulit. Si Samson po ay isa sa mga pinakahuling judges. Marami hong mga naging judges bago si Samson. Pero paulit-ulit silang nagkakamali. Paulit-ulit nilang tinatalikuran si Lord. At dumating na nga yung panahon na may masama na naman silang ginawa. They did evil in the sight of the Lord. So the Lord gave them into the hands of the Philistines 40 years. Linawin po natin, ang Philistines po ay hindi Philippines. Huwag niyo sabihin, nabasa ko ang Philippines sa Judges. Philistines. Spelling po tayo. Philistines. At nasakop sila nito ang 40 years. Ito po ang pinakamatagal na pagsubok. Dahil hanggang sa paghahari ni King David, kalaban pa rin nila ang Philistines. Iba-iba pong naging kalaban nila. Mesopotamians, Moabites, Canaanites, Midianites, Ammonites. Pero pinakamatagal at pinakamalala, itong Philistines. Ngayon, ang kwento po. There was a certain man of Zorah, isang lugar of the family of the Danites. So, ibig sabihin, galing sa tribe of Dan. Okay, Danites. Pag Danites po ang tawag, galing sa tribe of Dan. At nung unang panahon po, ang tribe of Dan ay nakatabi sa tribe of Judah. Eventually po, pag binasa nyo ang Biblia, lilipat itong mga tribe of Dan or Danites, lilipat sila sa norte ng Israel. Bakit? Dahil hindi nila magapi yung kanilang mga kalaban. So, ang ginawa na lang nila, okay, alis na lang tayo dito. Manakop na lang tayo ng ibang lugar. So, galing po sa lugar na yon, itong pamilyang ito. Ang pangalan niya ay Manoah. Okay? So, magkaiba po si Noah and the ark. Diba? Iba po siya dito. Si Manoah po ay apo niya. Hindi, joke lang. Si Manoah po ay ibang karakter. His wife was barren and had born no children. Wala silang anak. Okay? Parang kami, wala rin kaming anak. Then the angel of the Lord appeared to the woman and said to her, Behold, now you are barren and have borne no children, but you shall conceive and give birth to a son. Manganganak ka. Pag yung mga ganitong klaseng kwento, alam mong espesyal. Kasi ina-announce sa'yo ng anghel sa galing langit na sinasabing, magkakaanak ka. So very exciting. Itong babaeng hindi magkaanak, itong mag-asawang hindi magkaanak, magkakaroon ng anak. Now therefore, ang bilin sa kanila, be careful not to drink wine or strong drink,
nor eat any unclean thing. For behold, you shall conceive and give birth to a son, and no razor shall come upon his head. Bawal mo siyang gupitan. Ibig sabihin, itong batang ito, siya talaga ang original na Rapunzel. Hindi, joke lang. No? Bawal siyang gupitan. For the boy shall be a Nazirite. Pag sinabi hong Nazirite, ito po ay parang dedicated to God. Ito po ay type of dedication na parang you are really set apart for the Lord. Ang buhay mo, pag ikaw ay Nazirite, dedicated to God. So ang ibig sabihin, huwag kang iinom. Asawa ni Manoah, huwag kang iinom ng wine, huwag mong gugupitan yung anak mo pag nanganak ka na. Bakit? Kasi kailangan separate siya, set apart siya para sa Panginoon. The boy shall be Nazirite to God from the womb. Mula sa sinapupunan hanggang lumaki siya, ito ang design ni God para sa kanya. And he shall begin to deliver Israel from the hands of the Philistines. Siya ang makakatalo. Siya ang makakatalo sa mga kalaban nilang Philistines. Ngayon, saan galing tong Nazirite vow? Ito po ang Nazirite vow. Tingnan ninyo. When a man or woman makes a special vow, the vow of a Nazirite, to dedicate himself to the Lord. So ang purpose po, kaya ka gumagawa ng Nazirite vow is binibigay mo yung sarili mo sa Panginoon ng buong buo. Wala kang pinagdadamot. Lord, iyong-iyo ako. Yun ang disenyo para kay baby Samson. No? He shall abstain from wine and strong drink. So lahat po ng matatapang na inumin, bawal siyang uminom yan. Kahit bawal siyang kumain ng fresh or dried grapes, bawal ho siyang pumunta sa grapevine at mamitas ng ubas doon. Bawal yun. Okay? Ano pa pong bawal? Bawal din po siyang lumapit sa patay na tao o kahit anong patay. Ibig sabihin, bawal siyang madumihan. Sa kultura nila, pag dumikit ka sa patay, marumi ka. So bawal siyang dumikit sa patay. Imagine niyo po, pag namatay yung magulang niya, bawal niya pong iyakan. Bawal niya pong puntahan. Diba? He shall not make himself unclean for his father or his mother, for his brother or for his sister when they die, because his separation to God is on his head. Ganun katindi yung commitment na ito. Bakit? Because all the days of his separation, he is holy to the Lord. So tatlong commitments po. Importante nyo pong tignan ito ha. Bawal siyang uminom. Pakisabi ho sa katabi, bawal siyang uminom. Okay? Sabi nung katabi, buti siya yun. Hindi ako. Bawal po siyang uminom. Avoid contact with the dead. Bawal ho siyang dumikit sa patay. Kahit anong patay yan. And refrain from cutting hair. Bawal pong magpagupit. Okay? Marami ho ang mga Nazirite sa Bible. Si Samson, si Samuel, si John the Baptist po, merong, for a time, no, parang may pagka-Nazirite yung kanyang upbringing. And even the Apostle Paul had some sort of a Nazirite vow. So marami silang gumagawa nito. Hindi lang si Samson. Nanganak ho ang babaeng ito at pinangalanan niyang Samson, and the Lord blessed him. Gusto niyo yun? Wala ka pang ginagawang matino sa buhay mo. Binless ka na ni Lord. Pagkapanganak pa lang sa'yo, binless ka na ni Lord. And the Spirit of the Lord began to stir him in Mahanedan, between Zora and Eshtaol. The favor of God was with Samson, katulad ho ng favor ni God kay Esther at favor ni God kay Mordecai. Kung nakinig ho kayo kay Pastor Bong, di ba, nung pinag-usapan natin ito. So titingnan natin, anong matututunan natin about practicing self-control sa buhay ni Samson. Unang-una po dyan, master your emotion. Pakisabi ho sa katabi, master your emotion. Pag sinabi yung master your emotion, kontrolin mo ang iyong emosyon. Huwag mong hahayaan na yung emosyon mo ang magdidikta sa'yo kung anong gagawin mo. Galit ako wala akong magagawa. Nagtatampo ako wala akong magagawa. Huwag ho niyong hahayaan yung emosyon na magdidikta. Tayo ang nagdidikta sa emosyon. Ibig sabihin, kung anong nararamdaman mo, pwede mong sabihan yung sarili mo, mamaya ka na umiyak, magtrabaho ka muna. Di ba? O di kaya naman po, mamaya ka na magtampo, hindi mo pa narinig ang buong kwento. Yung iba po sa atin, lahat na sinusumpa na natin sa puso, grabe siya, grabe talaga siya. Hindi mo pa alam yung buong kwento. So pipigilan po, master your emotion. Tingnan natin kung ano ang problema sa emosyon ni Samson. Baka makarelate po kayo dito. Tingnan natin. Samson, lumaki na si Samson sa Judges 14, no? Samson went down to Timnah and saw a woman in Timnah, one of the daughters of the Philistines. Okay? Kalaban. Ibig sabihin, babaeng Philistine, kalaban nila yon.
So he came back and told his father and mother, ay tignan niyo ho itong si Samson. May nakita akong babae sa Timna. Sabi niya sa magulang niya. May nakita akong babae sa Timna, isang Philistine. Now therefore, get her for me as a wife. Imaginein po ninyo kung gaano ka-spoiled si Samson. Na kahit pati asawa inutos sa magulang. Meron akong nataypan. Kunin niyo. Gusto kong maging asawa. Ba? Mga magulang, sinabihan na ba kayo ng anak niyo ng ganon? Hindi pa naman po. Ano ang gagawin ninyo kung sabihan kayo ng anak niyo? Mami, may nakrasyan ako doon. Kunin mo nga. Kidnapin mo nga. Gusto kong maging asawa. Parang ganoong ginagawa dito ni Samson. Anong tugon sa kanya? Bawal po ito ha. Bawal siyang mag-asawa nang hindi niya kalahi. Bakit? Bakit bawal ho? Tingnan ho ninyo. Sabi ho dito, then his father and his mother said to him, is there no woman among the daughters of your relatives, among all our people, that you go to take a wife from the uncircumcised Philistines? Ang ibig sabihin ho nila, alam nung magulang ni Samson na bawal mag-asawa si Samson ng hindi Israelita. So ang tinatanong nila, anak naman, 12 tribes of Israel tayo. Wala ka bang nakita kahit isang maganda, kahit sa kahit anong tribo natin? Wala bang maganda dito sa bayan natin, sa tribe of Dan? Wala ka bang nataypan kahit sino? Kahit yun na lang. Ano hong sabi ni Samson? Samson said to his father, get her for me, for she looks good to me. Anong nakikita nyo kay Samson? Get her for me, for she looks good to me. Naniniwala siya na kung tingin niya maganda para sa kanya, maganda yun. Kung tingin niya makakabuti para sa kanya, makakabuti yun. Pero sa tingin lang niya yun. She looks good to me. Type ko eh. Naku, ayan, tingnan niyo po. Mga nagpupumilit, gustong jowain yung isang tao. Di ba? Ito, para talaga to sa akin. Sinabihan ka na. Anak, wag. Wag yan. Wag dyan. Wag yan, anak. Pinilit mo pa rin. Pilit ka ng pilit. Alam mo, nakaka-relate ako dito. Bata pa lang po ako, sinabihan na ako ng mga magulang ko, anak, when you marry, hindi ko kami English speaking pero para lang cute. Anak, pag nagpakasal ka, ayun, laging paalala sa akin, pag nagpakasal ka, ang pipili mong pakasalan, yung Kristiyano rin. Yung belong kay Lord. Mahihirapan ka pag nag-asawa ka ng hindi loyal kay Lord. Alam ko yun nung bata ako. Pero lahat po ng jowa ko, hindi kay Lord. Hirap na hirap po siguro yung mga magulang ko. Bakit nang liligaw ka ng hindi kay Lord? Ako hindi ko rin maintindihan. Parang iba ho yung attraction ko eh. Parang ito na sinabi ko sa magulang ko. I want her. She looks good to me. Ay, good. Tama, good to me. No? Depende sa kagustuhan ko. Ako ang masusunod. Ito ang problema. Sabi ni Tim Keller, Samson's story isn't about strength. Lahat tayo ang alam natin, si Samson malakas, maskulado. Naglalaro ba kayo ng Samson, Delilah and the Lion? Alam niyo ba yung laro na yon? Yung magtatalikuran, tapos haharap kayo, Samson, or Delilah, or Lion, di ba? Akala natin yun lang yung kwento eh. Pero ang kwento po ni Samson ay hindi tungkol sa kanyang lakas. It is about his weaknesses. And no matter how strong Samson was, he still had weaknesses. Mahina po siya pagdating sa kanyang emosyon. Hindi siya makapagpigil. Hindi niya makontrol ang kanyang sarili. However, his mother and father did not know that it was of the Lord. Linawin po natin ito. Kung kayo po ay nagbabasa at makikita po ninyo na it was of the Lord, magiging palusot po ninyo yan. Sasabihin nyo, kung si Samson nga pwedeng mag-asawa, it was of the Lord. Kagustuhan ni Lord yon. Ang konteksto po nito, ang plano ng Panginoon, masangkot si Samson doon sa mga kaaway na Philistines para yung mga Philistines po ay maparusahan sa pamamagitan ng lakas ni Samson. Malinaw po ba? Hindi ibig sabihin na ginusto ni Lord na mag-asawa si Samson. Tandaan niyo, kahit wala siyang asawa, kaya ni Lord paglabanin si Samson at saka yung Philistines. Yun, nangyari lamang talaga na si Samson mapilit. Gusto ko ng asawang Philistine. Now, at that time, the Philistines were ruling over Israel. Tingnan natin ang problema dito. Si Jeremiah po, Prophet Jeremiah, sinabi niya to, the heart is more deceitful than all else and is desperately sick. Who can understand it? Walang makakaintindi sa puso ng tao dahil baluktot talaga ang puso natin. But the Lord searches the heart. The Lord search the heart.
test the mind, even to give to each man according to his ways, according to the result of his deeds. Kailangan ho tignan natin, yung puso ko ba, Panginoon, naaayon sa'yo? O yung puso ko malayo sa'yo? Kaya kung ano-ano na lang ang nagagawa kong desisyon. Dapat ho maging katulad tayo ni David. Lalapit tayo kay Lord at sasabihin natin, search me, O God, and know my heart. Try me and know my anxious thoughts. And see if there be any hurtful way in me and lead me in the everlasting way. Lapit kay Lord. Bago ho tayo umaksyon sa ating feelings, singles, mag-usap ho tayo ng matino. Hindi porket nag-like sa post mo, gusto ka na maging asawa. Okay? Hindi porket natawa sa joke mo, mahal ka na. Minsan, may mga natatawa lang talaga sa'yo. So, kalma lang. Okay? Pasabi mo kay Lord, Lord, please guard my heart. Lead me in the everlasting way. Sabi ho ni John Piper, the power of all temptation is the prospect that it will make me happier. Naiintindihan niyo po yung quote na yan? Kaya ho malakas ang kapangyarihan ng tukso ay dahil akala natin mabibigay nun ang kasiyahan sa atin. Tulad po kunyari ngayon, tinutukso kayo ngayon ng kalaban, hinehele kayong matulog. Pag ho kayo natumba dyan, magkakabukol ho kayo, umupo ho kayo ng diretsyo para hindi ho kayo masaktan. Okay? The power of all temptation is the prospect that it will make me happier. Hindi kayo liligaya kung sa kasamaan kayo papunta. Malinaw? Hindi ho masaya. Yung iba ho sa inyo may asawa. May asawa na, may nakitang iba, o sasabihin mo, tukso, layuan mo ako. Pero habol-habol pa rin. Konti lang, step, no, step. Ay, ganun pala yung step, no. Step, no. Hindi pa ako naka-step. Step, no. Okay pa ako, ganyan. Hanggang sa malapit na tayo, tapos pag nahulog tayo, sasabihin natin, Lord, bakit mo ako pinabayaang magkamali? Ba't naging kasalanan ni Lord? Sino ba nagdesisyon yan? Di ba? Practice self-control. I-manage natin yung ating mga emosyon. Yung emosyon po ay hindi pwedeng pagkatiwalaan. Palaging tatanungin, tama ba yung nararamdaman ko? Kunyari ho kayo ay nagagalit. Nagagalit ho kayo sa isang tao, nagpunta kayo ng Facebook. Nagpunta kayo ng Facebook at mag-i-status kayo. Mag-isip muna kayo bago kayo mag-status. Type nyo na dyan, galit na galit ako. Ay, kaya lang pag nabasa niya to, baka sabihin akong nag-aaway. Alam ko na. Nag-isip. Prefrontal cortex. Pero amygdala pa rin ang nagboboses. Alam ko na. Iba-blind item ko na lang. Magpaparinig na lang ako. Ang status mo ngayon, yung iba dyan, di ba? Akala mo naman, syempre pag nabasa po yun ng kaaway nyo, alam na alam niyang siya ang pinapatama. Di sana nag-usap na lang kayo sa messenger. Di ba? Pag-isipan muna, wag umakting base sa emosyon. Pwede ho tayong tumahimik saglit. Tanungin kay Lord, Lord, mabigat ho yung nararamdaman ko. Pwede niyo ho bang turuan ako kung paano ko ho ako magre-react dito? I-guard niyo po ang mga aksyon na gagawin ko. Dasal muna. Yung iba, post agad dasal muna. Okay? Manage your emotion. Pangalawa, mind your weakness. Tignan po ninyong sarili nyong kahinaan. Lahat po tayo may weaknesses. Okay? Lahat po tayo may kahinaan. Sino dito mahina sa math? Di ba? Mahina sa math. Mag-ina po talaga kayo. Opo. Baka kapamilya nyo po ako, no? Sino dito mahina pagdating sa pasensya? Maikli ang pasensya. Meron? Okay. Sino naman dito siguro may struggle pagdating sa pride? Na mabilis ma-hurt ang inyong pride. Yung parang nakakasakit ka. Di ba? Meron din. Alamin po ninyo kung saan kayo nagkakaproblema, kung saan ho kayo mahina, at aksyonan po ninyo, isipin po ninyo, paano ko ma-overcome itong mga weaknesses na ito. Ang self-control po, magpapakita ng tunay na lakas. Sasabihin ng ibang tao, hindi tunay na lakas ang self-control. Isipin po natin, merong mainit ang ulo dito. Okay? May mainit ang ulo habang nagpipreach ako. May tumayo. Tumigil ka dyan, Pastor Paul, magsuntukan tayo dito. Yan, di ba? Nagyaya po ng suntukan. Mapapakita ko bang malakas ako kung bigla akong tumalon galing dito? Ganun na. Ganyan. O mapapakita kong malakas ako kapag tumayo ako dito tumindig at sinabi kong, mamaya tayo mag-usap. Mamaya tayo mag-usap. Papakilala kita kay Jesus.
Tapos, sumama ka na sa kanya. Joke lang. Papakilala kita kay Jesus. Merong self-control. Di ba? Inimpit mo muna, hindi ka kagad sumapak. Yung iba, ilan po sa atin kaya tayo nasasaktan. Umaano tayo agad, umaaksyon tayo agad eh. Mind your weakness. Tignan nyo ho. Self-control. It makes you strong. Paano kayo lalakas at paano kayo magkakamuscle na katulad nito? Unang-una, self-control gives you stability. Hindi kayo ngayon nauudyok ng kung sino-sino lang. Nakikita po ninyo pag kunyari sa Facebook, maraming nag-uusap, tapos parang pakiramdam po ninyo, nagagalit na rin kayo sa taong yon. Kunyari po may mag-asawa, tapos umattend ng kasal, tapos yung tatay nag-status, kung ano-anong sinabi, parang kala mo kasari ka sa kasal, hindi ka naman imbitado. Di ba? Kung meron kayong self-control, magiging stable kayo. Imbis na makisali po kayo, ay ganyan talaga ang mga tatay, ay ganyan talaga ang... Unang-una, hindi ka invited. Bakit ka kasali? Di ba? Stability, you want to be stable. You also want to be trustworthy. Kung may self-control kayo, mas pagkakatiwalaan kayo ng tao kasi ito nag-iisip. Tandaan nyo, ang self-control, nag-iisip. Hindi lang basta nag-feels. Di ba? Ito, papagkakatiwalaan natin to. Pag dumaan tayo sa pagsubok, mag-iisip ito. Kesa ito, lagi itong nagre-react. Bunganga to ng bunganga. Wala na itong ginawa kundi magreklamo. Diba? Trustworthiness. Resilience. Matibay ka. Kung may self-control ka, hindi ka apektado. Sa haba ng traffic ng EDSA, galing ka ng TAP, pupunta ka ng Quezon Avenue, ang haba nun. Ilang kaluluwa ang papatayin mo sa galit. Diba? Pagdating mo ng Quezon City, magsosorry ka na kay Lord. Lord, marami po akong napatay ngayon. Diba? Pero kung meron kang resilience, kaya mong panindigan, kaya mong manatiling matino. Kahit na nakakairita yung paligid natin. Order. Order. Wala na bang order? Ano yung order? Ibig sabihin, maayos ka. Maayos kang gumalaw. Hindi ka kasi pabugso-bugso ng damdamin lang ang sinusunod mo. May pag-iisip ka, napaplano mo ng maayos. Order. And then kung may self-control kayo, napapractice nyo ang nearness kay God. Alam niyo ho kung paano kayo magse-self-control by nearness to God? Kunyari ho, pasaway ho yung anak ninyo. Okay? Pasaway ho yung anak ninyo, tapos hawak po ninyo yung tsinelas nyo. Dalawa hong pwede nyong gawin dyan. Gawin nyo pong boomerang, yung inyong tsinelas, o mag-self-control po kayo. So habang hawak nyo yung tsinelas nyo, nakadikwatro kayo kunyari sa bahay. No? Tapos hinawakan mo na yung tsinelas, gusto mo i-itcha sa pagbumuka ng anak mo, di ba? So hawak mo doon, self-control. Nearness to God. Ay Lord, mag-usap muna tayo. Bitaw. Bitaw muna, no? Lord, mag-usap muna tayo, tulungan mo ko, etc., etc. O, pag dilat mo, mabait na ulit yung anak mo. Eh di mabuti, kesa binato mo siya ng tapos mangyayari pa ho yan mga magulang. Pag nagbato ho kayo ng tsinelas, ang tapang nyo magbato, kala nyo malinaw ang mata nyo. Di ba? Ano nangyayari? Pag bato mo, hindi mo tatamaan yung anak mo. Ngayon, nakakahiya ngayon yung ginawa mo. So, kukunin mo yung isang tsinelas. Babato ka ulit. Yung galit mo, hindi na tungkol dun sa ginawa ng anak mo. Nagagalit ka na kasi hindi mo tinamaan. So kukunin mo ngayon yung isa. Ibabato mo rin. Hindi na naman tumama kasi nakailag yung anak mo. Sabi na anak mo parang, ay. So sa sobrang irita mo, kung ano-ano nang sinabi mo, sabi mo, ibalik mo sa akin yung tsinelas ko. Oh, di ba? Ngayon yung anak mo, gustong sumunod sa'yo, pero pag binalik niya yung tsinelas niya sa'yo, ibig sabihin, malapit siya sa kapahamakan. Di ba? Kaya iaabot niya yung tsinelas sa'yo na para siyang nandidiri sa'yo. Gaganyan siya. Totoo, it is a true story. Pero andyan kasi yung nanay ko. Kaya wag nating sabihin na siya yun. And then ultimately, growth. Kung may self-control kayo, kayo ay magmamature. Pag nag-mature ho kayo, hindi na kayo madadala ng kahit anong mga nakakabiglang events. Di ba? Yung parang may nabagsak na plato. Oh, plato lang naman. Plato lang naman yan, makakakain pa. Nakakakain nga po sa dahon eh. Hindi nyo kailangan magpatayan sa bahay para sa plato. Yung iba ho, nahugot ang saksakan, nanonood kayo ng Netflix. Nahugot ang saksakan. Akala mo naman hindi mo mare-replay. Isasaksak lang po ulit yun. Tapos pwede na kayong manood ulit. Tiisin muna natin yung mga reaksyon. Sa politika po, eleksyon ngayon.
Medyo nag-aalab yung ating puso sa mga bangayan, di ba? Eh kung wag ka nang makisali doon, bumoto ka na lang. Kesa ang ingay mo sa Facebook tapos hindi ka pala nakarehistro. Di ba? Ang dami mong status. Ang dami mong status pero hindi ka kasali sa mga boboto. Walang kwenta yung mga sinasabi mo. Di ba? Kung hindi ka naman boboto. So, tandaan po niyo itong mga to, no? Mag-iisip tayo. Yung mga weaknesses natin, dapat may plano tayo kung paano natin yan maiiwasan. Sabi po ni Richard Nisbet, basahin po natin ito ha, self-control is key to well-functioning life because our brain makes us easily susceptible to all sorts of influences. Watching a movie, showing violent acts, predisposes us to act violently. Manonood kayo ng patayan, hindi ko naman sinasabing pagkatapos nyo manood ng patayan, mampapatay kayo. Pero mapapansin po ninyo, mas mainit ang ulo ninyo. Mas mainit po ang ulo ninyo, di ba? Listening to violent rhetoric or yung mga usapang medyo violente makes us more inclined to be violent. Hindi po talino ang sukatan. Meron pong pag-aaral na ginawa. Ano daw po ang cause ng success? Okay? They observed 1,000 students. Tiningnan nila, anak ng mayaman, anak ng matalino, at anak ng taong may self-control. Tiningnan ho nila ang tagumpay. 1,000 children, sinundan nila hanggang lumaki. Nagtagumpay po yung mga anak ng mayaman kasi mayaman sila. Nagtagumpay po yung mga matatalinong bata kasi matalino sila. Pero ang nakaka-surprise dito, kasing laki ng tagumpay nila, yung tagumpay ng mga bata na may self-control kahit hindi gaanong matalino at kahit di gaanong mayaman o kahit mahirap pa. Bakit? Malaki po ang tagumpay na inaibibigay kapag tayo ay may self-control. Dahil marami po sa buhay nating palpak nangyayari because we don't control our hearts. We don't control ourselves. Palagi tayong nauunang mag-emosyon kaysa mag-isip. Hindi po talino o kawalan ng talino ang usapan. Samson's strength became his very weakness. Panlabas na kalakasan po ang inasahan ni Samson. So kalas-kalas naman yung kanyang moralidad, nagka-problema siya. Tingnan ninyo. Samson went down to Timnah with his father and mother. Kasi nga, baka pakasal na siya hindi ba? And behold, a young lion came roaring towards him. Naglalakad ho si Samson. Tapos bilang may roar, may lion. Anong ginawa ni Samson? The Spirit of the Lord came upon him mightily, so that he tore him as one tears a young goat, though he had nothing in his hand. Biruin po ninyo, nagulat si Samson. Nagulat siya, nagulat ako. Pinunit yung leon. Di ba? Para ho yung ipis Pag nagulat tayo, ipis! Papatayin mo agad di ba? Parang ganun ho siya. Hindi ho niya naisip na siya ay Nazirite. At bawal ho siyang humawak, bawal ho siyang tumabi, bawal ho siyang lumapit sa kahit anong patay. Anong ginawa ni Samson? Pinunit niya yung leon di ba? Namatay. But he did not tell his father or mother what he had done. Pagkatapos niyan, tiningnan na nila yung magiging asawa niya. Okay, very good. Sige, aasawahin na kita. Ganyan. Pabalik naman. He went down and talked to the woman and she looked good to Ayan na naman, look good to you. Type ko nga siya. Sige, asawa ko na siya. When he returned later to take her, he turned aside to look at the carcass of the lion. Tiningnan niya yung bangkay. Bangkay na po yung leon. Okay? Tiningnan niya. And behold, a swarm of bees and honey were in the body of the lion. Naandun sa loob ng katawan ng patay na leon, merong mga bubuyog and there's honey. There is honey. What did he do? He scraped the honey into his hands. He got the honey, parang, may honey dito Tapos, naglakad na siya at kumain. Alam niyo pong bawal yung ginawa niya? Bawal ho yun. It is not in accordance to the Nazirite vow, nakakain ka ng pagkaing malapit at hindi lang malapit, naandun mismo sa loob ng bangkay. Pero wala siyang pake. Yan ang problema sa ating lahat. No? Minsan, alam nating nagkakamali tayo pero wala tayong pake. Pakisabi ho sa katabi niyo, may pake ka ba? Hindi na ho sumagot. Wala ho kasi siyang pake. Basta siya matutulog na lang po siya. Tingnan natin. Ano nangyari? Sumunod po, then the Spirit of the Lord came upon him mightily. Kahit na may ginagawang mali si Samson,
Kahit na meron siyang mga pagkakamali, hindi siya nilubayan ng Espiritu ng Panginoon. At yung lakas niya ay nananatiling nasa kanya, kahit na may mga ginagawa siyang mali. Maganda ho itong kwentong to, kasi ganyan ho tayo eh. Minsan ho gagawa tayo ng kasalanan, tapos makaka-receive pa tayo ng blessing kay Lord. So akala mo, okay lang. So tutuloy-tuloyin mo lang yung kasalanan. Parang ganun ho si Samson, no? Tingnan mo, went down to Askelon and killed 30 of them. 30 ang pinatay, took their spoil, gave the changes of their clothes to those who told the riddle. Meron ho kasi siyang nagbugtong-bugtungan sila eh. Ang pinagbugtong-bugtong po niya, sabi po niya, ako'y prinsesa, nakaupo sa tasa. Ganyan, pinapahulaan. Ano yon? Kasoy. Kasoy. Iba ho yung sagot ni ate dito. So parang nagganon ho si Samson. Ito pong babae, okay, nag-isip sila yung mga kababayan at natuntun po nila na kinain ni Samson yung honey doon sa leon. Kaya nasagot ng mga kalaban ni Samson. O anong ginawa niya? Pinagpapatay niya silang lahat. And his anger burned. Ayan. Nako, ito po ang kalimitang nangyayari. Pag kinanta niyo po sa puso niya, I want you to burn, burn for me, baby. Wala nang pong pagpipigil. Nagalit na lang siya basta-basta. He went up to his father's house. Ibig sabihin, nilayasan niya yung kanyang asawa at yung kanilang party. Lumayas siya. No? Anong ginawa? Samson's wife was given to his companion who had been his friend. Anong ibig sabihin yan? Wala ka na ngayong asawa, Samson. Pinagpapatay mo yung mga kababayan ng asawa mo, o ayan, binigay yung asawa mo ngayon sa iba. Pero si Samson, tulad ng sinabi ko, wala siyang pake. Wala siyang pake. Hindi niya iniisip yung mangyayari. O ano pong nangyari? If we move to Judges 15, Samson said to them, this time I shall be blameless in regard to the Philistines when I do them harm. Kasi sasaktan na po niya, sinaktan ho at pinatay yung kanyang asawa at yung pamilya ng kanyang asawa. So sabi niya, maghihiganti ako. Anong ginawa niya? Samson went and caught 300 foxes. What does the fox say? Wag Samson, wag Samson. Ganon. Pero kinuha sila ni Samson. 300 silang pinagkukuha ni Samson. Took them and took torches, turned the fox tail to tail and put one torch in the middle between two tails. Na-imagine niyo po ba yung kwento? Sa galit ni Samson, nanghuli ho siya ng mga fox. Parang ganito. Tapos kinuha ho niya yung mga buntot, tinali niya at naglagay siya ng torch. Ano ang ginawa niya? Pinatakbo ho niya yung mga foxes doon sa palayan ng mga Philistines. Ano ang nangyari? When he had set fire to the torches, he released the foxes to the standing grain. Ito yung mga pwede nang anihin. Sinunog ni Samson, burning up both the shocks and the standing grain along with the vineyards and the groves. Nanunog. Arson. Grabe to. Sinunog. Tapos anong sabi? Magpapatayo ako ng kondo dito. Hindi, joke lang. Parang ganun, no? Parang ganun eh. Basta nanunog na lang siya. Hindi na niya inisip kung sino yung mga mawawala ng pagkain. Hindi na niya inisip kung anong mararamdaman ng mga tao. Basta siya, bad trip ako sa inyo. Susunugin ko to lahat. Sinunog. Ang lungkot po. Later on, when he came to Lehi, the Philistines shouted as they met him. Kasi nahuli ho siya eh. Nahuli ho siya, tinali ho siya, nahuli, dinadala siya sa mga Philistines. Tuwang-tuwa yung mga Philistines. Nahuli si Samson! Tagumpay tayo! Panalo na tayo! And the Spirit of the Lord came upon him mightily. Yan na naman. Hindi matinong tao si Samson. Tama ba? Agree po ba tayo? Mga kapatid, parang bumibitaw na ho kayo. Agree ba tayo na hindi mabuting tao si Samson? Agree po tayo. Pero kahit na hindi siya mabuti, gagamitin pa rin siya ng Panginoon to serve His purpose. But that doesn't mean that Samson is holy and righteous. Hindi po porket pinasukan ho siya ng Spirit ng Panginoon at pinalakas siya nito, hindi ibig sabihin okay lang yung ginagawa ni Samson. I need to say this correctly po. Yung iba ho sa atin nagtatagumpay sa buhay. Sumisweldo ng malaki. Di ba? Nagtatagumpay po yung mga siguro anak, kamag-anak, you're reaching the heights of your career. Pero may ginagawa kayong masama. Hindi porket merong blessing, mabait ka. Minsan po, mabuti lang talaga si Lord. Malinaw?
Minsan mabuti lang talaga si Lord na kahit sa kapasawayan natin, willing pa rin siyang magbigay ng blessing sa atin. Willing pa rin siyang gamitin tayo kahit baluktot yung buhay natin. Yan po ang ginagawa kay Samson. Came upon mightily so that the ropes that were on his arms were as flax, parang nangulantay ng mga lubid at natanggal sa katawan niya. He found a fresh jawbone of a donkey. Humawak na naman ng patay si Samson. Nakakita ng patay na asno, kinuha yung jawbone ng patay ng 1,000 men. Gamit yung asno, yung bunganga ng asno. Mali na naman. Mali na naman. At hindi niya binabantayan yung kanyang weakness. Bakit po? Sabi po dito ni Shane Idleman, the enemy desensitizes us until we are numb to the things of God until conviction fades. Sa dami po ng pasaway at nakakalusot naman siya, akala ni Samson, okay lang. Naiintindihan po ninyo yung kwento? Pakitapik po yung katabi niyo, sabihin niyo, huy, hindi mo na na-gets. Di ba? The enemy desensitizes us until we are numb. Hindi na natin nararamdaman, mali yung ginagawa ko. May mali sa buhay ko. Masyado na tayong manhid. Akala natin okay lang. Hindi po okay. Kung meron tayong ginagawang against the Lord, it will come upon you and your family. I tell you that. Hindi ho matatago ng blessings. Oh, binibless naman kami ni Lord. Okay naman, successful naman itong mga successful naman sila. Oh, ngayon, mali ka pa rin kay God. Hahabulin ka niyan. Hahabulin ka niyan. Minamanhid ho tayo ng kalaban. Yung atin pong pangalang, hindi pa naman ako namatay nung gumawa ako ng kasalanan. Anong gusto nyo? Bigla kayong liliyab? Di ba? Oh, gumawa ka ng kasalanan. Matay. Yun po ba ang gusto natin? Mabuti lang si Lord. Maawain si Lord. Binibigyan niya tayo ng pag-asang magbago. Pero kapag ulit-ulit ho natin ginagawa yung pagkakamali, wala mawawalan ho tayo ng conviction. Whatever you sow, you will reap. Ano po ang ipinunla, yon ang aanihin. Malinaw po ba tayo mga kapatid? So kung nagpupunla ho kayo ng galit, kahit na hindi ho alam nung taong, nung kinagagalitan ninyo, hindi niya alam na galit kayo sa kanya, pagbabayaran niyo po yan. Hihina ho ang puso ninyo at magkakaroon ho kayo ng high blood. Ngayon yung taong galit na galit ho kayo, healthy siya. Ikaw, nagre-ribotril ka na. Bakit? Kasi yung sama mo ng loob mo, yun ang may kapangyarihan sa iyo. Samantalang yung kinasasamaan mo ng loob, masaya, hayahay ang buhay. Naiisip niyo po yun? Pag-isipan nating maigi. Tingnan natin, meron bang tinatama si Lord sa akin? Kasi kung meron, itama na. Tigilan na. Huwag hintayin ang masaklap na pangyayari. Ano ang mensahe natin? Pakiulit ho. Okay, practice self-control. Pangatlo po, we have to magnify our God. Kung gusto ho natin na meron tayong self-control, ang bida dapat sa ating buhay ay ang kapangyarihan ng Panginoon. Hindi ang galing natin, hindi ang kakayanan nating magtiis. Kaya ko yan, dedmahin ko yan, deadma bells, deadma bells. O, deadma ka lang ng deadma, tapos anong mangyayari sa'yo? Masama na ang loob mo. Magkakasala ka niyan. Magnify your God. Piliin mong gawing bida ng kwento ang Panginoon. Punta tayo sa chapter 16. Samson went to Gaza and saw a harlot there and went into her. Nakikita niyo yung problema ni Samson? Ang problema ni Samson, akala niya kung sinong gustuhin niya, pwede lang niyang makuha basta-basta. Wala siyang pakundangan kung ginagalang niya ang tao. Wala siyang pakundangan kung meron na siyang asawa o kung bawal niyang asawahin ito. Wala akong pakialam. Wala na ho sa tamang wisyo si Samson. So nakakita po ng harlot o prostitute. At ayun, nakipagrelasyon dun sa prostitute. Ngayon yung mga Gazite sabi, "Uy, si Samson, ayan na naman. Meron na namang kasamang iba. Abangan natin. Pag gising nila bukas, patayin natin si Samson." Yan po yung sabi dito. Zero round nila, inantay nila, pag gising niya bukas, papatayin natin siya. Minsan ho tayo, mga kapatid, dahil hindi ho tayo nahuhuli, wala tayong pakialam. Wala namang nakakaalam nung kasalanan ko eh. Akala mo lang wala.
Pero meron. Sino? Si God. Akala mo walang nakakita? Kitang-kita ni God yan. At kung si God ang nakakita sa'yo, never mong matatago yan sa Kanya. Diba? Ano ang nangyari? Hinintay nilang magising si Samson. Tapos, pagising ni Samson, tinalo lang sila ni Samson. Pero hindi pa rin natuto si Samson. Pagkatapos nung pangyayaring yon, he came about that he loved a woman in the valley of Sorek. Ayan na naman, may nagustuhan na namang babae. At ang pangalan niya ay Delilah. Kilala niyo po si Delilah? Meron bang mga pangalan ditong Delilah? Wala. Okay lang po. Hindi naman po siya ang bida natin, no? The lords of the Philistines came up to her. Tingnan po ninyo yung mga Philistines. Alam nila ang kahinaan ni Samson. Hindi na nila iniisip, paano natin papatayin si Samson. Ang inisip na nila, sino bang palaging kasama ni Samson? Yun ang tanungin natin. So anong ginawa nila? Sabi nila kay Delilah, entice him. Oh, lumapit ka. Ganyan, entice him. And see where his great strength lies. Tingnan mo kung saan galing ang lakas niya and how we may overpower him, that we may bind him to afflict him. Tapos babayaran ka namin. 1,100 pieces of silver. Kung kayo ho si Delilah, mas malaki ho ang sweldo kung i-betray ninyo si Samson. Gagawin ninyo ang lahat. 1,100 pieces of silver ang kapalit. So, sa mga nakakaalam ng kwento ng Samson and Delilah, tingnan ho ninyo yung slide na ito. Nagsama ho si Samson at Delilah. Unang-una po, sinabi ni Delilah kay Samson, Samson, pwede mo bang sabihin sa akin, saan galing ang lakas mo? Tingnan po ninyo yung translate, tingnan po ninyo. Kung ako si Samson, sasapukin ko to eh. Tingnan ninyo, please tell me where your great strength is and how you may be bound to afflict you. Anong ibig sabihin? Samson, sabihin mo naman sa akin, paano ka pwedeng itali para mapahirapan ka? Tapos naka-smile lang. Alam niyo yung mga ganon yun. Samson, paano ka ba pwedeng patayin? Ganon. Ang Samson po, walang pake. Matibay siya eh. Sumagot. Sabi niya, itali mo ko gamit ang 7 fresh cords na hindi pa napapatuyo. Isipin po ninyo, hindi yan ang kahinaan ni Samson. Pero nung nalaman niya, malamang sa malamang po, no? Read between the lines. Para sabihin sa'yo ni Delilah, Samson, paano ka ba pwedeng patayin? Alam nga namang sabihin mo sa kanya kung paano ka papatayin. So nakiride siya. Sinabi niya yung mga fake news. Ito pong si Samson ang tatay ng mga fake news eh. Opo, kaya kayong mga fake news kayo, itong ninuno nyo si Samson. Sabi ni Samson, bind me with 7 fresh cords that have not been dried. O anong ginawa? Natulog si Samson, tinali ni Delilah, tapos biglang sinabi ni Delilah, Samson! Andiyan ang mga Philistines! Anong ginawa ni Samson? Biniyak lang niya yung mga tali. Eh di hindi pa rin siya nahuli ng mga Philistines. Hindi ho nag-give up si Delilah. Ibang klase po si Delilah, no? Hindi siya, iba talaga. Iba talagang tawag ng pera. No? Mahalaga sa kanyang kumita. Tingnan natin susunod. Sabi ni Delilah sa kanya, Samson, nakakatampo ka na. Niloko mo lang ako. Hindi ko alam. Pero malang niloko mo ako. Ba? Tapos ano sabi? Nagsinungaling ka sa akin. Please tell me. Sabihin mo sa akin, please. Paano ka ba itatali? Nagmamakaawa na si Delilah. Gustong-gusto na kumita ng pera ni Delilah. Maawa ka sa akin, Samson. Ang tagal ng return of investment ko, Samson. Sige na. Sumagot ulit si Samson. Pag tinali niyo ako with new ropes which have not been used. Ayan, hindi ko talaga kakayanin. Isipin po ninyo si Samson. Alam po niya kung anong gustong gawin ni Delilah sa kanya. Dahil dinala ni Delilah yung mga Philistines kay Samson nung tinali niya. So alam niya yung plano ni Delilah. Pero sagot pa rin ang sagot si Samson. Para hong tayo yan eh. Alam niyo ng kasalanan, magre-reply pa kayo. Tinext na kayo. San ka? Kasalanan ito. Pero nag-reply ka.
busy ako ngayon. Okay, later? Ako nag-later? Sige, later. Di pasok ka na ngayon sa trap. Ganun ho nangyayari dito kay Samson. Hindi niya naisip na si Delilah gusto siyang sirain. Kung ako to si Samson, niloloko mo ako spy ka pala di ba? Dito tatakbo na si Samson, babalik na siya sa kanila. Ito, hanggat hindi siya, pinagkatuwaan lang niya yung pangyayari. Ano nangyari? Tinatulog si Samson, tinali ni Delilah, tapos biglang, Samson! Handyan ang mga Philistines! Biniyak lang ni Samson yung lubid. Bad trip si Delilah. Sobrang bad trip po niya, tingnan ninyo. Delilah said to Samson, Samson hihirta na ako sa iyo. Ang tagal na nating magkasama. Nagtitiis na lang ako dito. Up to now, you have deceived me and told me lies. Lagi mo na lang akong niloloko. Sabihin mo ng totoo. Kundi, break na tayo. Break na tayo. Break na tayo. Hindi, break na daw sila dapat. Sabi ni Samson, lumapit na. Tingnan ho ninyo. Palapit na ng palapit si Samson sa katotohanan. Napunta na sa buhok. Sabi ni Samson, kung titirintasin mo itong buhok ko. Kasi haba ng hair ni Samson. Haba ng hair. Masayaw-sayaw pa si Samson na ganyan. Tirintasin mo yan. My hair with the web and fasten it with the pin. Ibig sabihin, pag natirintas mo, lagyan mo ng pin, manghihina ako. Ganun. Ginawa ho ni Delilah. Ginawa ho, tinirintas. Nakakatulog ka na ba? Feeling mo ba nasa Boracay ka? Anong gusto mo, henna? Habang nagtitirintas. Di ba pag titirintas, nasasabunutan? Isipin po niyo si Delilah, galit na kay Samson. Sana totoo na to, Samson Ang higpit. Yung mukha po ni Samson, parang nag-facelift na siya Sa sobrang higpit po nung tirintas sa kanya. Diba parang, may galit ka ba sa akin? Hindi. Ginagandahan ko lang, Samson, para hindi ka makatakas. Natirintas. Natirintas nga. Nung sinabi niya, Samson, nandyan Philistines! Natalo pa rin. Natanggal ni Samson, ninagapi niya yung mga kalaban. Bad trip si Delilah. Eto na ngayon. Gumamit si Delilah ng magic formula. Gumamit si Delilah ng alam niyang kahinaan ni Samson. Mahina ho si Samson pagdating sa emosyon. Hindi niya mapipigilan kapag ang kinanti mo ay emosyon niya. So anong sinabi ho ni Delilah kay Samson? Mahal mo ba ako? Bakit sinaktan mo? Yeah. How can you say I love? How could you say you love me when you would go? Ganon. Huh? When your heart is not with me. Niloloko mo ako, Samson. Sinabi mo, mahal mo ako. Pero niloloko mo lamang ako. Hindi mo ako mahal. Umiyak ho. Nang makaawa. You have not told me where your great strength is. It came about when she pressed him daily, araw-araw. Sabi ho ni Delilah habang naghuhugas ng pinggan, hindi kita tatantanan. Makukuha ko yan, hindi kita tatantanan. Samson, mahal mo ba talaga ako? Tapos maghugas ulit siya ng pinggan. Samson, mahal mo ba talaga ako? Gusto ulit siya ng pinggan. Isipin po ninyo, pagod na si Delilah. Lahat na ginawa ni Delilah para ibigay sa kanya ni Samson yung sikreto. Hanggang sa nainis si Samson, ikakamatay po niya yung pagkainis niya. Nainis na ba kayo ng ganyan? Umabot na ba kayo sa puntong sobrang inis po ninyo na parang huling araw nyo na dito sa mundo? Ganun ho ang pakiramdam ni Samson. Irita na siya. Delilah, paulit-ulit ka, parang parrot, parang myna bird. Hindi mo ako tinatantanan. Anong ginawa po? That's a trap. That's a trap for Samson. Ito po ang reminder ko sa inyo. The longer you live the lie, the harder it is to hear the truth. Because sin does not just stain your heart, it fogs your vision. Mula po sa pagkapanganak ni Samson hanggang sa puntong ito, malayong malayo ang puso ni Samson sa Panginoon. Hindi matino ang relasyon niya sa Panginoon. Kaya hindi na niya ngayon nakikita kung ano ang mali at sa tama, kung ano ang kasinungalingan sa katotohanan. Madali siyang maloko. Tapikin niyo po yung katabi niyo, sabihin niyo, madali ka bang maloko? Madali ka bang maloko? Madali ka bang maloko ng kalaban?
Madali ka bang malansing ng kalaban? Kaya po madaling lokohin si Samson is because malayong malayo na siya sa katotohanan. Anong ginawa ni Samson? He told her all that was in his heart and said to her, sinabi ho, hindi pa ako ginupitan kasi Nazirite ako. I belong to God. Kung gugupitan mo ako, matatanggal ang lakas ko. And I will be weak like any other man. Sa palagay po ninyo, nung sinabi ito ni Samson, anong tumatakbo sa isip niya? Sa palagay niyo po ba, ang iniisip ni Samson is, sasabihin ni Delilah, kawawa ka naman. I love you, Samson. I love you, I love you. Ingatan natin yung buhok mo. Helmetan kita. Sa palagay niyo po ba, yun yung nasa isip ni Samson? Definitely not. Nakita niya ilang beses, 3 beses, gusto siyang patayin ni Delilah. Gusto siyang ibigay sa kalaban. Pero sa puntong ito, hindi niya napigilan yung kanyang sarili. Binigay niya yung katotohanan. Alam niyang pwedeng mangyari sa kanya. Bakit binigay ni Samson ang sikreto? Yun ang tanong. Bakit binigay ni Samson yung sikreto kay Delilah? I would like to think he was courageous enough to tell Delilah kung ano ang sikreto dahil sa pagkakaalam niya, kahit mangyari yun, hindi mawawala ang lakas niya. Nare-realize niyo yun? Nare-realize niyo po ba mga kapatid? Kaya niya binigay ang sikreto kasi feeling niya, kaya ko to. Laging kaya ko to. May punto po sa buhay ninyo na hindi niyo kakayanin. Huwag po kayong maniwala sa kalaban. When the enemy tells you, ito gawin mo, ito gawin mo, at nagkamali kayo, babalik ako kay Lord, magsosorry lang ako kay Lord. Huwag niyong hintayin tumigas ang puso ninyo. Nawala na kayong matatakbuhan kapag gumuho ang mundo ninyo. At hindi nyo matatawag ang Panginoon dahil napakalayo nyo sa Kanya. Sinasabi ko ho ito sa inyo, sa mga nakikinig sa atin ngayon. Pwede ho kayong palaging nag-a-attend, nagsisimba. Pero kung may ginagawa ho kayong kabulastugan, kung may ginagawa ho kayong kalokohan, hindi nyo ho matatago sa Panginoon yan. Malamang hindi alam ng mga pastor kung ano yan. Hindi namin alam kung anong pinagdaraanan nyo sa buhay. Pero alam ni Lord yan. At kung may mali kayong ginagawa sa mata ng Panginoon, darating ang araw ng paghuhukom. At huwag ho ninyong isasangkalang ang buhay nyo at ang buhay ng pamilya nyo. Kung sinasabi ni Lord, tigilan mo na yan ngayon, tigilan na. Kung sinasabi ni Lord, may asawa ka, dito ka lang, diyan ka lang. Kung sinasabi ni Lord, hindi ka magsasucceed kung kopya ka lang ng kopya sa school, please, tigilan mo ng mangopya. Huwag kang aabot ng college na nangongopya ka pa rin. Parang awa mo na. Kung kayo ay nandadaya sa inyong business, tapos nagpapapray kayo pag prayer and fasting, please pray for the success of my... Wag ho kayong ganyan. Dahil darating ang araw ng paghuhukom at mahigpit po ang Panginoon pagdating dyan. We can't say na natatakot ho si Samson. Wala siyang takot. Wala siyang pake. Anong masasabi natin sa kanya? Bumigay na lang siya. Kahit malakas siya, kahit maskulado siya, pero kahit gaano kalakas, hahanapan ka pa rin ng kahinaan ng kaaway. Sasabihin mo, hindi ako magfo-fall. I will not fall. Hindi ako magfo-fall. Hindi ako matatrap. Boom! Natrap. Hindi ako magloloko. Boom! Nagloko. Hindi ako mangongopya. Boom! Nangopya. Hindi ako magnanakaw. Boom! Magnanakaw pa rin hanggang ngayon. Di ba? Hindi pa pwedeng sasabihin mo lang. Gagawin mo rin dapat. Ito ho ay matinding lesson para sa ating lahat. Isang araw ho, sinabi ni Delilah, pagkatapos ho niyang gupitan si Samson, "The Philistines are upon you, Samson." At nagising si Samson, sabi ni Samson sa kanyang sarili, malulusutan ko na naman to. Ito ang pinakamasaklap sa lahat. He did not know that the Lord had departed from him. Yan po isa sa pinakamalungkot. Na yung akala mo, kasama mo pa rin si Lord, pero hindi na. Kasi masyado ka nang malayo sa Kanya. Huwag niyo hong hayaang lumayo yung inyong sarili sa Panginoon. Pag sinasabihan na kayo ni Lord, correct that. Ayusin mo yan. Ayusin ninyo. Huwag niyong patagalin. Hindi lang buhay niyong naninilikado, buhay ng buong pamilya ninyong naninilikado. Bakit? Dahil kung sa halimbawa ho ninyo, magfe-fail ang Christianity, buong lahi po ninyo hindi na maniniwala. Bakit? Kasi hindi nakita yung pagbabago sa buhay ninyo. Hindi nyo alam. Hindi nyo nakasama si God. The scariest place to be is not weakness. Hindi sa kung kailan kayo mahina. Pero being too proud and unaware
na wala na kayong lakas. The Philistines seized him and gouged his eyes, and they brought him down to Gaza, bound him with bronze chains, and he was a grinder in the prison. Nasa bilangguan lang si Samson. Yun na lang ang naging ending niya. Salamin po ito ng mga nangyayari sa Israelites nung mga panahong yun. Pasaway sila, kaya binibigay sila ng Panginoon sa mga kalaban. Saan ho ba nahuhugot ang self-control? Namamana po ba yan? Yung mga magulang po, namana ba ng mga anak ninyo ang self-control sa inyo? Hindi po. Hindi kasi namamana yan eh. Hindi ho yan sa dugo dumadalo eh. Ang self-control po, nasa espiritu natin yan. Sabi ho sa Galatians 5:22-23, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Kung ang buhay natin ay nakasuko sa Panginoon and we have the Holy Spirit ruling in our hearts, kaya nating mag-control ng sarili. Hindi mo sasabihin, hindi ko matanggihan, grabe, hindi ko matanggihan. Hindi, dahil may Holy Spirit sa'yo. The power of God's Spirit is upon you. You can say, no, not today, Satan, not today, not ever, not ever. Bakit? Because your confidence is in the Lord. Kaya lang ang problema ho sa mga tao nung panahon ng Judges, they just do everything na sa palagay nila tama. Hindi sila submitted kay Lord. Sa kulungan po, humaba ang buhok ni Samson. Sa mga kalbo po sa atin, magpakulong po kayo. Baka sakali pong tumubo. Pero tumubo ho ang buhok ni Samson, no? Sa Judges 16 verse 22, sabi, the hair of his head began to grow again after it was shaved off. It so happened, when they were in high spirits, yung mga Philistines, nagse-celebrate dahil si Samson ay talo na at sakop na nila ang bayan ni Samson. Sabi nila, call for Samson that he may amuse us. Pagtatawanan nila si Samson. Biruin ninyo, siga ka dati. Tapos ngayon, clown ka na lang. Pinagtatawanan ka na lang nila. Siga ka dati, marami kang napatay. Ay naku, maraming manlalait sa'yo. Siguro babatuhin ka ng itlog, babatuhin ka ng kamatis, kung ano-anong ibabato sa'yo, kung ano-anong sasabihin tungkol sa'yo, baka duduraan ka, papasakitan ka. Lahat ng bagay na yung ginawa kay Samson. They called for Samson from the prison and he entertained them and they made him stand between the pillars. Tumayo ho si Samson, nangihina, feeling niya wala na siyang lakas. Bulag ho si Samson, by the way. Nung kinuha siya ng mga Philistines, dinukot ho ang mata niya. So, kung kayo ho ay nawalan ng paningin, malaki pong nabibigay ng paningin sa atin to feel confident. Pag wala kang nakikita, kahit may muscle ka, feeling mo mahina ka. Bakit? Kasi hindi mo nakikita sino susuntukin mo. Di ba? So ganun ho ang trouble ngayon sa puso ni Samson. Bulag siya. Samson said to the boy who was holding his hand, may humahawak ho ng kamay ni Samson. Ang sabi niya, let me feel the pillars on which the house rests. Ilagay mo yung mga kamay ko doon sa mga pillar para makasandal ako. At yung bata po, masunurin, sinandal naman siya. Anong ginawa ni Samson? Sa unang pagkakataon, pangalawa actually, kasi yung unang pagkakataon, nauhaw si Samson, sabi niya kay Lord, Lord, mamamatay ba ako sa uhaw? Painumin mo naman ako. Binigyan siya ni Lord ng tubig. Sa ikalawang pagkakataon at dito hinang-hina si Samson, wala na siyang yabang sa sarili. Samson called to the Lord. Lumapit muli sa Panginoon at sabi niya, God, please remember me. Remember me, Lord. Huwag mo akong kalimutan. Ako si Samson. Ako yung judge na sinabi mo pagtatanggol ko yung mga kababayan ko. Huwag mo akong kalimutan, please. Please strengthen me just this time. Palakasin mo ko. I may at once be avenged of the Philistines for my 2 eyes. At anong ginawa ni Samson? Nakikita niyo yung larawang ito? Bulag si Samson, pinagtatawanan si Samson, pero hawak yung 2 pilar ng lugar na yun. Binigyan siyang muli ng Panginoon ng lakas. Anong nangyari? Samson said, let me die with the Philistines! At tinulak niya yung pilar. At yung buong bahay na tinutuluyan nila gumuho. So that the dead whom he killed at his death were more than those whom he killed in his life. Mas marami pa ho siyang napatay sa pagkamatay niya kaysa nung malakas siya. Pinalakas muli siya ng Panginoon at nagawa ng Panginoon ang purpose. Ano ba yung purpose ng Panginoon? Magapi yung mga kaaway, manghina yung mga kaaway. So maraming napatay si Samson at his death. Later on po sa New Testament, makikita ninyo, babanggitin si Samson sa Hall of Faith.
Ibig sabihin, nanampalataya si Samson na kaya siyang bigyang lakas muli ng Panginoon. Samson, he was there in the hall of faith. From weakness were made strong. That is a picture of who Samson was. Nanghihina siya, pero ngayon, binigyang lakas siya ng Panginoon. Posible po tayong bumalik. Posible pong bumalik. Pero kung pagtitigasin niyo po ang inyong puso, mahihirapan kayong bumalik. Isang kwento pong papanoorin natin ngayon bago tayo magtapos. Ang kwento po ni J.R. Banaag. Panoorin po natin ito. I was born into a Christian family, surrounded by faith, yet never truly experienced a personal relationship with God. Growing up as a child of OFW parents, I had an unusual amount of freedom. Without their guidance, I found myself drawn into a life that led me far from the values I had been brought. I spent time with older friends engaging in things no child should. By the age of 14, already fallen into smoking, drinking, and drugs, habits that held me captive for years. I didn't realize then that the emptiness I felt inside was a void only God could fill. During my second year of college, I met a girl, young and deeply in love. We paid little attention to the consequences of our action. After a few months, she became pregnant, and at 22, I became a father. That moment stirred something in me, a desire to change and to be a good father to my son. I moved in with her, hoping to build a life together, but things didn't go as I imagined. Our relationship ended 2 years after our son was born, leaving me devastated and lost. In my pain, sought comfort in my old ways. No matter how much I indulged in vices and destruction, nothing could fill the aching void within me. My life spiraled downward until I reached my lowest point. It was then that God, in His mercy, stripped away everything that I had relied on, my job, my money, car, relationship, and even my son. And in that moment, the brokenness, I met Jesus and accepted Him as my Lord and Savior. Yet in my journey was not without struggle. After a heated argument with my son's mother, I was kept from seeing him for an entire year. Anger and bitterness consumed me, and I turned away from God, refusing to pray and go to church. I choose to live life on my own term again, diving deeper into sin, drinking, smoking, drugs, and fleeting relationship. On the outside, it seems like free, but inside, I was lost, empty, and alone. Then one Christmas, unexpected invitation changed everything. A relative of my son's mother reached out, inviting me to celebrate with them, and my son will be there. My heart leaped with excitement. Seeing him again after so long filled me with indescribable joy. But even more powerful was the realization that despite my rebellion, God had never stopped pursuing me. He had orchestrated this moment to remind me of His unfailing love, proving that He knew the deepest cries of my heart. That day, I surrendered my life fully to Christ. In His faithfulness, He embraced me with love and grace, leading me back into His arms. In 2013, I moved back to Dubai to seek a better future. By God's divine plan, I found not just a job, but a church and a discipleship group that transformed my life. My vices disappeared, and I discovered a deep contentment in Christ, even in my singleness. As my faith grew, I stepped into leadership, sharing my testimony and serving others for His glory. In time, I longed for a partner, but placed that desire in God's hand, trusting Him completely. Then I met Valerie. At first, I feared my past might stand in my way. Would she accept me, knowing my history and my son? But as I got to know her, I saw the beauty in her heart for the Lord. And deep within, I knew that she was God had chosen for me. More than her outward beauty, it was her faith and devotion that drew me in. God has sent her not just a companion, but as a partner in fulfilling His purpose. In 2017, we became husband and wife. Today, we're a family of 4, blessed with our eldest son, Joshua, and youngest son, Caleb. Together, my wife and I found our calling in serving the Lord. We lead a D group and head the singles and B1G ministry at CCF Dubai
a ministry where we experience the fulfillment and living out God's purpose for our lives. Through it all, we have seen the truth of God's word that if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new is here. 2 Corinthians 5:17. From darkness to light, from addiction to freedom, Jesus Christ has transformed my life. Amen. My name is J.R. Banag. I am the living proof of His grace. Amen. To God be all the glory. Si J.R. Banag po ay leader natin sa Big Ministry. Big Ministry po ang tawag natin sa singles ministry ng CCF. At yun po ang kanyang inaatupag ngayon kasama ng kanyang asawa. So sa singles ministry po, may mga mag-aasawa rin hong nagsaserve doon para ho makita ng mga singles na kahit mahal natin ang ministry, pwede tayong mag-asawa. Para ho hindi lang sila palaging single. Hindi ba? Pero malaking tulong ho na nakakapaggabay ngayon si JR sa mga singles natin doon po sa CCF Dubai. At kung makikita nyo sa kanyang kwento, matinunang takbo niya pero bumigay pa rin siya. Hindi ba? Ganon rin ho ang kwento ng buhay natin. Uulit-ulit ho yan hanggat hindi tayo nakasuko sa Panginoon. Mabuti na lang dumating si Jesus. Mabuti na lang po ginawa ni Jesus ang hindi magagawa ng kahit sinong judge, ng kahit sinong superhero, ng kahit sinong Bible character. Mabuti na lang dumating si Jesucristo. Binigyan tayong lahat ng pagkakataon. Kahit sira ang ating buhay, binigyan tayo ng pagkakataong mabuhay ng tama, mabuhay ng wasto. Bakit? Sabi ho ni Pedro, tingnan ho ninyo sa 1 Peter chapter 2, verse 24 to 25. He himself, si Kristo mismo, bore our sins. Siya ang nagbitbit ng ating mga kasalanan. Hindi nyo ho kailangang magpenitensya o magpapako para ho pagbayaran yung mga kasalanan ninyo. Nag-suffer si Jesus Christ to pay for the penalty of our sins. He did that on the cross so that we might die to sin and live to righteousness. Kaya kaya ho nating patayin yung unrighteousness. Kaya ho nating patayin yung mga wrong thinking natin. Kaya ho nating patayin yung ating wrong moralities. Bakit? Because of Jesus. For by His wounds, you were healed. Ginamot tayo at pinalaya at tinubos ni Kristo. Kaya hindi tayo nagpapasailalim sa kalaban. Kay Kristo tayo. Yun ang tanong. Kay Kristo ka ba talaga? For you were continually straying like sheep, parang si Samson. Palagi kang ligaw, palagi kang walang pake. Pero now you have returned to the shepherd and guardian of your souls. And that is Jesus Christ. Sa araw pong ito, kinokontrast po natin ang karakter ni Samson at ang karakter ni Jesucristo. Sa araw na ito, alam natin sa ating tradisyon, ito po ay araw ng palaspas. Kung saan po winelcome si Jesus Christ sa Jerusalem. According to Matthew, when Jesus came and He rode the donkey, hindi pa ho kabayo, hindi karwaheng sinakyan niya, kundi isang asno. Lulan-lulan si Kristo ng very humble animal na katulad ng isang donkey. At ang mga tao, sinalubong siya at sinabing, Hosanna in the highest. Dahil kinikilala nila, si Kristo ay hindi lamang teacher, si Kristo ay hindi lamang miracle worker, si Kristo ang pinangakong tagapagligtas. At winelcome nila yan. Alam niyo hubang, yung mga palaspas ay hindi nila pinalaspas lang, nilapag nila yan sa lupa kasama ng kanilang mga robes para yung dadaanan ni Jesus maayos. At napaka-humble po ng pagpasok ni Jesucristo. Sabi ho nung iba, kung siya ang Messiah, bakit dapat sinakay natin siya sa giraffe o di kaya sa rhinoceros, parang powerful. Pero pinili ho ni Jesus na pumasok gamit ang isang donkey para ipakita na siya ay servant. Hanggang dulo, He is serving the will of the Father. Ikumpara niyo ho siya sa lakas ni Samson. Ang lakas ho ni Samson, hindi ho natin maiisip, no? Pwede kung pag naglalakad si Samson, siga. Pwede yung pag naglalakad si Samson, kala mo nasa kanyang lakas. Pero napakahina ng impact ng kanyang buhay. Bakit? Dahil hindi siya nabuhay para sa Panginoon. Pwede kung ang buhay natin ay parang buhay ni Samson. Napakabuti ng Diyos sa atin.
Binibigyan ho tayo ng blessings, binibigyan ho tayo ng provision, binibigyan ho tayo ng mga kung ano-ano pong pagpapalang hinihingi natin. Ibinibigay, sinasagot, tinutugunan ng Panginoon, pero ano nangyayari? Hindi natin siya sinusunod, hindi tayo nakikinig sa Kanya, at hindi tayo nabubuhay para sa Kanya. Piliin ho natin ngayong linggo ng palaspas as we welcome Jesus, as we remember how the people in Jerusalem welcomed Jesus. We have to welcome Jesus in our hearts. We have to welcome Him in our lives and say, Jesus, hindi ko po kaya na labanan ang tawag ng mga kamalian sa aking buhay. Panginoong Jesucristo, kung ako lang, mahina ako. Kung ako lang, wala akong lakas na labanan ang aking sarili, ang tawag ng kasalanan, wala. Wala akong kakayanan, Panginoon. Ikaw lang. Ikaw ang may kaya nun. Imbitahan ko ho kayong lahat na yumuko ngayon. At kung meron pong isa sa inyo na kailangang sumuko kay Lord ngayon, nako-convict ko kayo sa message ngayon at sinasabi ni Lord, tama na yan. Itigil mo na yan, isuko mo na yan. Pinapangako ni Jesus Christ, kasama mo siya at kaya niyang ibigay sa iyong tagumpay. Jesus, we come to your presence today. And we humbly apologize. We humbly repent, Lord, of our sins. Maramang, Lord, yung mga ibang kasalanan ni hindi pa alam ng ibang tao na ginagawa namin ito. Pero kahit anong tago namin, hindi namin maitatago ito sa iyo. Panginoon, lumalapit kami ngayon sa inyo. Humihingi kami ng kapatawaran. Linisin mo ang lahat sa amin, O Diyos. Hayaan mong makatindig kaming muli. Hindi sa aming sariling lakas, kundi sa lakas na ibinibigay ng inyong banal na Espiritu at inyong presensya sa aming buhay. Tulungan nyo kaming magtagumpay laban sa kasalanan, Panginoon. Kung yan ang dasal mo ngayon, itaas mo ang iyong kamay. I want to pray for you. I want you to remember this day. Sa pagtaas mo ng kamay mo, isinusuko mo ang sariling buhay mo sa Panginoon at sinasabi mo, Lord, ayoko na po. Save me. Help me. Cleanse me. Help me, Panginoon. Lord, nakikita niyo po yung mga kamay na nakataas ngayon. Show to them that you are faithful. And Lord, as we welcome you in our lives, we also welcome your victory. We also welcome your love, your peace, your understanding, and more importantly, your hope. Jesus, we glorify you in this place. Samahan po ninyo kami. Maaari nyo nang ibabain yung mga kamay. Ngayon, kung lahat po kayong dito nakikinig ngayon, nagko-commit sa Panginoon, na ngayong Holy Week, you will live a life set apart. At sasabihin mo, Panginoon, iyo ang buhay ko. Magkasama tayo. At hindi ako lalayo sa iyo, Lord. Wag na wag mo akong layuan.